Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Syra Oyoro at ang aking itatalumpati ay ang kahalagahan ng pagbabasa sa panahon ng teknolohiya. Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya, ang impormasyon ay nasa dulo na lamang ng ating mga daliri. Isang pindot, isang swipe, ang ating mga katanungan ay nasasagot. Ngunit sa kabila ng digital na mundo, may isang bagay tayong unti-unting nalilimutan, ang kahalagahan ng pagbabasa. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noong 2020, halos 94% ng mga Pilipino ang may access sa internet, ngunit mas mababa sa 50% ang nagsasabing regular silang nagbabasa ng artikulo o libro. Mas marami ang gumagamit ng gadget para sa social media, entertainment, at gaming kaysa sa pagbabasa o edukasyon. Sa ganitong datos, hindi natin may pagkakaila na nasa panganib ang kultura ng pagbabasa. Ngunit bakit mahalaga pa rin ito sa panahon ng teknolohiya? Una, ang pagbabasa ay nakakatulong sa kritikal na pag-iisip. Hindi lahat ng nababasa natin online ay totoo. Ngunit sa pamamagitan ng masusing pagbabasa, nasusuri natin kung totoo o peke ang balita. Pangalawa, ang pagbabasa ay nakakapagpalawak ng kaalaman, imahinasyon at bokabularyo. Pangatlo, ang pagbabasa ay nakakatulong sa mental health. Ayon sa isang report mula sa World Literacy Foundation 2022, ang regular na pagbabasa ay nakakatulong o nakakapagpababa ng stress ng hanggang 68% at nakakatulong sa focus at relaxation. Hindi hadlang ang teknolohiya sa pagbabasa, kasangkapan ito. Gamitin natin ito upang mas mapadali ang pag-access ng e-books, online libraries, at educational website. Ang hamon ngayon ay piliin ang kalidad ng nilalaman kaysa sa dami ng oras sa screen. Mga kabataan, sa halip ng scroll sa walang katapusang feed sa social media, subukan nating magbasa ng mga libro o artikulo. Sa simpleng hakbang na ito, tayo ay humuhubog ng mas matalinong sarili at maalam na lipunan. Ang pagbabasa ay hindi naluluma. Ito ay ugat ng tunay na pagkatuto kahit sa panahon ng teknolohiya. Maraming salamat po.